Tubig at langis? Pwede ba maghalo? Hindi pwede. Dugo at tinalupad, siguro pwede pa. Di ba, maghalo ang dugo sa tinalupad. Ano yung tinalupad? Binalatan. Kasi yung balat, binalat. Kaya dumudugo. Kaya pagalit ang tao, meron ganyan. 1 Peter chapter 1 and 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Foreknowledge. Ibig sabihin, simula, pasimula, pinili ka na ng Diyos. Amen. Maraming taong ginamit sa iyo, right? Amen. Even Pastor Loy, ginamit lang sa inyo ngayon. Amen. I'm just only a servant of God that sent this hour to minister the Word of God to you. Amen. Yan po. Tama ba yung English ko, Brad? Okay. Tumatama din ako minsan. Amen? Practice lang yun. Through the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Yan ang sabi ni Pedro sa atin. For knowledge talaga. Pag sinabi natin more knowledge, kaisipan na ng Diyos yan. Hindi sa kalooban ng laman at ng dugo, nandito kayo. Pero nang dahil sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Amen. Ako, maraming taong ginamit sa akin. Unang ginamit sa akin, tatay ko, pastor siya eh. Pangalawa, yung pastor namin, doon sa Mindanao. Pangatlo, si Pastor Nomer. Pangapat, si Pastor Bodegas. Panglima, si Pastor Ruela. Ang dami mga pastor ginamit sila sa akin. Ang last, yung mga teacher ko sa Bible School. Ginamit sila lahat sa akin in my journey. Amen. May journey tayo, di ba, sister? Sabi niya, panampalataya pala, paglalakbay. That's right. Amen. Pero pag na-reach mo na yung point of no return, we reach the point of no return. Kapag nandun ka na sa land of promise, babalik ka pa ba doon sa maraming balang at ahas na wilderness? I will never. Amen. Amen. Totoo yun, mga kapatid. Amen. Sa paglalakbay mo, dumadaan ka sa tubig nung makita mo, ay masarap to na tubig to, nandun ako sa Pentecostal. Uy, ang sarap ng tubig ng Pentecostal. Akala ko wala nang higit pa sa kanila. Tama? Amen. Oh. Journey ko lang pala yun. Punta ako doon sa isang reliyon ulit. Punta naman ako sa isang reliyon. Punta naman sa reliyon. Sa puro na lang to reliyon to. Pero yun ang journey mo. Amen. Huwag mong pagsisihan dahil nung ma-reach ko ang lugar na ito, nung kinausap ako ng Diyos, ito na yung tinapay na walang halong libadura, Pastor Loy. Amen. Pinakita sa akin madaling araw ang Exodus chapter 13 at ang John chapter 6. My Lord, nung binasa ko, anong ibig kahulugan mula akong idea, Panginoon, basahin mo. Nung binasa ko ang Exodus 13, pagkain sa kapitong araw, sa loob ng 7 araw, kumain ka ng tinapay na walang halong libadura. Pagkatapos ng 7 araw, sa pangwalong araw, oh, hallelujah, hallelujah, kumain ka at mag-rejoice ka. Amen. God. At sa araw na yaon, mayroong pillars of cloud sa araw at pillars of fire sa gabi ang magtatanlaw sa iyo, aking bayan. Amen. Now we are the land. Tayo yung holy nation of God. Can you say amen? Amen. Oh. Amen. Sarap ng journey natin, ano? Ganun ma-reach mo. Ito yung tinapay na walang halong libadura. Praise the Lord. Sabi nga nung isang kapatid natin, paano ako makakapag-amin pa sa ibang pastor nito, pastor? Pag sinabi nila, darating ang Panginoon, aawit tayo, He is here. Pero habang inaawit, He is here, let's celebrate the presence of... Alam niyo mga kapatid, malapit nang darating ang Panginoon. Kala ko ba, He is here? Let's celebrate the presence of the Lord. Pero malapit na siyang darating. Oh my God. Ano ba talaga? Niluluko ba niya kami? Di ba ang tao naluluko? Ang linaw, ano? Amen. Ang linaw. Amen. Pero mo, pinapaawit mo, He is here. Dito siya. Yung inawit natin,
Tayo lang makakaawit talaga niyan. Amen. Matatouch mo siya and you will never be the same. If you touch Him, touch Him. Amen. See Him. Oh, sabi ng Lord, seek Him. Hanapin niyo siya habang siya ay masusumpungan. Dahil darating ang araw na hindi na siya masusumpungan. Amen. Amen. The old creation is the sixth birth. The new creation is not another sixth birth. It is a spoken word birth. Not the sixth program made over. Yes, the mold, the cast, remember Satan was cast molded into the earth. Saan inihulog si Satanas? Sa lupa. Sa lupa. Diba? Nagmula sa lupa Sino umawit niyan? Basil Valdez. Basil Valdez? Nakusa ang buhay mo sa lupa nagmula. May revelation, ano? Amen. Bakit kayo nagawa niyo yung kanta yun? Meron mo yun? Amen? Yung tao kumakanta niyan, pero hindi nyo naintindihan. Amen. Tama? Amen. Amen. Wag bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa. Hugasan ang iyong puti sa mukha. Worldly ka, Pastor. Hindi po ito namin sahin. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. O ano inutang nito? Kasalanan. Kaya ang kanyang kailangan ang bayad nito ay kamatayan nino ni Kristo. Amen. Amen. Kamatayan nito, kahit anong patay nito, hindi mo mababayaran ang kasalanan mo. Amen. Can you say amen? Amen. Yan ang tama. The new creation is our spoken word body at the new birth. Oh, yan na. The new creation is our spoken word body at the new birth. Kapag na-new birth ka, spoken word ka, that is a new creation. Amen. It is still the same framework. Yan ang sinabi ko kanina. The same genealogy, the same framework, the same temple, the same body. Wala pong nawala dyan. Amen. Pag pinag-doktor mo yan, pag in-x-ray yung bituka mo, yung atay mo, yung ano ba yung laman? Puso mo, yung atay mo, yung bituka mo, yung lapay mo, lahat na nandyan ng parte ng katawan, yun pa rin. Kasi galing yan sa lupa. Amen? Amen. It is still in the same framework. Still looks. Guwapo pa rin. Praise God. Still walks. Siya pa rin yung lumalakad, akala mo siga. Still talks. Nagsasalita pa rin siya. The same. Amen. May nabago ba? Wala. Ano ang nabago? Yung kanyang nature. Amen. Amen. Dati, Kami Melina ng Lola. ganyan ka. Yun ang nature mo. Yan ang nature mo. Huwag mong masagi. Huwag mong matingnan ng masama. Di ba? Nasa TV, nasa dyaryo. Nakatitigan lang ng masama. Nagpatayan. Tama po? It is the nature, animalistic nature. Anong binago dito? Wala. Nung ako maneuver, ang buho ko ba? Pumuti nga. Dahil tumatanda na. Ganun, nature lang yun. Ang mata ko ba? Nagiging sa celestial body, blue talaga yan. Oo. Blue talaga yan. Nakita ng propeta yan. Perfect beauty yan. Pero the same
image. Alam niyo ba, sabi ng propeta, yung mukha niyo ngayon, yan yung mukha ninyo sa 6th dimension. Sabi ni Brother Tommy, pangit. Akala ko pangit. Ibig sabihin, pinili. Pero wala na yung Brad yung yung mga lubak natin sa mukha. It's fine. Tama. Yung mga lubak natin dahil sa salot na tagyawat. Amen. Salamat na tinigihawat ako. Dahil pag hindi ako tinigihawat, artista ako. Joke lang, okay maniwala mga kapatid. Pang regal shocker nga lang. Sabi kasi nung apply, ay, gandang lalaki mo. Siguro pag artista ka sana ngayon. Pang Pang That's Incredible. Pang That's Entertainment, hindi. Pang That's Incredible. And That's Impossible. Yun yung rules mo. Balikan natin mga kapatid. Wala hong nabago. Amen. Yung ilong mo, yung bibig mo, the same. Amen. Anong nabago? Bakit sinabi, we are all changed. Your soul, yung nature mo, yung attitude mo. Amen. Praise God. Dati kung masagi ka, naku mga kapatid, tama, sabi niya, dadambahin kita. Huwag mo akong biruin. Di ba? Huwag ka lalo sa bagong gising, huwag mong biruin. Dahil, naku mga kapatid. Amen? Amen. Pero dahil sa new birth, nandun pa rin yung galit. Pero, alam niyo ba, nakukontrol na. Hallelujah. Praise the Lord. Dati pagsabog-sabog talaga. Galit ako, wag niyo akong inis. Galit ako. Talaga, ha? Galit ako. Amen? Alis dyan, Satanas. Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Diba? Amen. Sabi niya, whisper in the morning, whisper in the wind. Si Satanas bumubulong. Amen. Sige, magalit ka. Ang kalat sa bahay, diba? Daming labahin, tambak-tambak. Na-stress ka na nga eh. Magalit ka na. Diba? Pero sabi ng workman mo, dahil ang nature mo na bago, huwag kang magalit. Sa loob lang. Sabi nung laman mo, magalit ka, magkakasakit ka sa puso niyan, sige ka. Sabi mo, may sakit na po. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Ibig sabihin, kaya mo nang pigilin si Satanas. Hindi na niya kaya mag-outburst. Hindi niya kaya magwala. Kontrolado na siya. Amen. Yun ang maganda. Whoever, it is a brand new unit. A new creation walking in the earth. Temple. The new creation walking in the earth. Temple, bago na siyang nilalang. Amen. It is a new creation. Yung old nature, old attitude. Ano yung old attitude? Ano ugali mo dun? Madamot. Tama? Hindi mapagbigay. Ano pa? Makasarili. Mayabang. Nature lang. Ay, nature po ng hayop yan. Totoo yan. Huwag mong agawan. Talagang awayin ka. Diba? Si Gucci, pag inagawa niya siya ng pusa, away. Amen? Pero dahil nabago, nawala yung pagiging animalistic niya, mga kapatid, nature niya. Sige. Sa'yo. Amen? Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sapagkat ang ilog na patuloy ang daloy ay sariwa lagi. Amen. Praise the Lord. Pero yung ilog na stagnan at hindi lumalabas yung tubig, nababaho at bumubulong. Yan po ang old nature. Kailangan nating paagusin ang old nature. Ang hallelujah, yung nature mo ngayon, nature, godly nature. Salamat natin ang ating Ephesians chapter 1, 4 and 5, according as He hath chosen us in Him, when?
before the foundation of the world. He chose me in Him, oh God, that we should be holy and without blame before Him in love. Wala na pala akong kapintasan noon pa man. Sabi ng Lord, you have done nothing. Thank you, Lord. Amen. Mapalad ang tao na hindi sa kanya inari ang kanyang Kasalanan. kasalanan. Praise the Lord. Ang dami kong ginawa. Nagnakaw akong itlog, nagnakaw akong manok, nagnakaw ako ng papaya, nagnakaw akong kakao, nagnakaw ako ng soft drinks, nagnakaw ako ng pera sa bulsa ng aking papa. Nagnakaw ko yung kung ano-ano. Tama? Amen. Yan ang old nature ko noon. Pero ang sabi ng Lord, you have done Amen. Thank you, Lord. nothing. Amen. Amen. Oh, banal na pala ako noon pa man. Praise God. Yan ang alam. Yan ang alam natin. Pero, kaya tinuruan na magpakabanal, binira tayo ng binira ng banal. Pero alam mo pala mga kapatid, kapag ang Diyos na sa'yo, banal ka na. Praise the Lord. Mag-out na lang yan. Kusa nang lalabas yan. Amen. Amen. Kusang susunod yan. Having predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. What is adoption? Dito na tayo sa adoption. Ito siguro yung last natin. Hindi natin tapusin to. Dahil pag tinapos ko to, mga alas 7 ng gabi, tapos tayo. So, ito ang last, the adoption. Galatians chapter 4, verse 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. What? Fullness of time was come. Ipapadala ng Diyos ang kanyang anak, made of a woman, made under the law. Teka lang, sino yan? Si Jesus lang ba? Ay. Alam mo bakit si Jesus Christ nagalit ang mga Pariseo sa kanya? Dahil sa araw ng Sabat, nagpagaling siya. Amen. Under ba siya ng kautusan? Alam mo ba yun, sinabi niya, even that the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Praise God. Hindi ako pumarito upang wasakin ang kautusan, kundi tuktin ang kautusan. Amen. Hindi baga ninyo nalalaman na ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng Sabat. Sabat. Amen. Kung akala ko ba under the law siya? Praise God. Sino tong made of a woman? Under the law of God. And under the law of men. Tayo, Tayo. pinadaan ka sa babae. Salamat sa bahay bata ng aking nanay. Na sinirang at pinili pala niya ang bahay ngayon. Blessed thy womb! Diba? Ano yung katulog? Mapalad ang bahay bata. Meron siyang nobena nun. Kalimutan na. Diba, yung Maria, womb ni Maria, Mother of God. Dati alam na alam natin yan. Sige, huwag na natin alalahanin, kalalimutan na natin. Pero nabanggit kasi natin yung blessedness of womb. Alam niyo ba yung mga tiyan ng mga nanay ninyo, yung bahay bata ng mga nanay ninyo, mapalad. Mapalad silang babae na pinili ninyo. Bakit? From eternal going to the second dimension. At pag bago ka ipunta dito sa second dimension, kailangan kang dumaan sa tiyan ng isang babae. Hindi ka putok sa buhok, mga kapatid. Putok sa biliking kawayan. Amen. 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 Sino yung anak ng biyak na kawayan? Si Maliksi at saka si maganda at siya? Malakas. Si Malakas.
Oo. Amen. Si Mackenzie. Alamat. Pangit siguro yun. Malakas. Pero wala ko tayong alamat. Lahat po tayo dumaan sa babae. That is the process. Alam nyo, mapalad ang ating mga nanay at tatay. Amen. Pastor, tanong, yung tatay at nanay ko ba nasa 6th dimension? Nakatingin ng maigi sa akin si Brother Toby. Pastor, wag po kayo magkamaling magsalita, Pastor. Dahil buhay pa po si Pedro na aking tatay. Mapalad. Bakit? Kapag ikaw ay isang eternal at bumaba mula sa langit, sapagkat ang sabi ng Bible from 7th dimension, from the 6th dimension, bumaba ka. Walang aakyat kundi yaong mga bumaba. Amen. Amen. Amen? Na hindi kalooban ng laman at ng dugo at ng tao, kundi kalooban ng Diyos, kaya sila ipinanganak sa mundong ito. John 1:13. Pagbaba mo, pinili mo ang bahay bata ng nanay mo, mapalad ang nanay mo. Mapalad ang tatay mo. Yes. Amen. Yung tatay ko, hindi nakarinig ng mensaheng ito, pero alam ko mapalad siya. Bakit? Dinaanan ko siya, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ngayon, dahil eternal ka, pinili ang iyong tatay. Mga kapatid, sige, irohin mo na. Pero nang dahil sa'yo, sinantipas sila ng Diyos. Ano sabi ng Romans? Sa pagsunod ng isa, lahat ay ginawang banal sa Diyos. Amen. Lahat binanal. Marami ang naging matuwid. Yes. Thank you, Lord. Hindi yan yung balato, no? Hindi yan balato. Privilege. Amen. Yes. Amen. Dahil mapalad sila dahil doon ka dumaan sa kanila. Amen. Salamat sa lahing Markiso na dinaanan ko. Thank you, Na Lord. sinabi ng Diyos sa kanya, Hoy Damian, magbibigay ako sa iyo ng 2 anak na lalaki. Galing ng 6th dimension, padadaanin ko lang sa iyo. Mapalad ka, Damian. Amen. Hello? Amen. Ikaw din pista, dahil ang nanay ko pista, ang papa ko Damian, ang pangit ng mga pangalan. Dahil mga luma eh. Mga pangalan, Chufista. Damian. Tayo. Pero ganda ng tawagan nila, Metin. Pero pag galit yun, Damian! Sabi naman ng tatay ko, anong pista? Pero pag labing, Tin, Me, kanya siya, amen. Amen. Mapalad sila. Nasa 6th dimension sila. Oh my God, 100%. All that you love and all that ever loved you. Bakit? Minahal ka nila. Nung iniliwal ka sa mundong ito, akay-akay ka. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng tatay mo. Amen? Amen. Mahal ka niya. Nilalabahan yung lampi na dami mong dumi. Pinapadedi ka ng nanay mo na pupuyat. Mahal ka nila. Kaya mahal mo rin sila. All that you love. Praise the Lord. Naroon sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan balato. Opportunity yan. Amen. Salamat si Pedro dahil doon ka lumabas. Amen? God, amen. Sa pagsuway ng isa, kung hindi ka dumaan doon, Yes. kawawang lahi yun. Amen. Amen. Lahi ng mga hayop yun. Pero dahil ang eternal, pumili ng isang womb. Blessed the womb of Elsa Juanes na pinili mo, Brother Toby, at dumaan ka ron, but because of you, they are sanctified. Yes. Praise the Lord. Yes. Amen. 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 That is the adoption. Kasi ang adoption sa Jerusalem, sa Israel, ang kalang costumbre, yung tunay na anak nila, ipinapa-adopt nila Yes. Yes. until the time ng maturity. Amen. Tuturuan nyo ng maestro, mga kapatid, tuturuan nyo ng aral ng mga matatalino, mga ipapa-adopt nila yun. May kasulatan nito. Bibigay mo. Pagdating ng eksaktong panahon, kukunin nila yun. I-a-adopt nila yun. Pero sarili nilang anak yun. Yes. Yes. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang nature ng Diyos, ipinahiram ka muna sa flesh man. Hallelujah. Sige, turuan mo. Lord. Matutuyang manigarilyo, matutong uminom yan, matutong magmura yan. Sige, hanggang sa dumating ang maturity, nagsawa sa paggawa ng kasalanan. Amen.
Ito na ang takdang panahon. This is the appointed time. Son, come back to me. I am going to adopt you. Wala kang magagawa, son. This is the appointed time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Amen. That is adoption, mga kapatid. Thank you, Lord. Because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His sons into your hearts, crying, Abba, Father. Ano yung hearts? Kaya sa Webes, ang saan ang karya ng Diyos? Sagot sila lang, sa puso, pastor. Aling puso? Pusong tumitibok-tibok dahil punong-puno ng dugo? Kaya bang manahan ng Diyos dyan? Dahil may puso ring mandaraya? Puso ring makasalanan? Aling puso kaya yun? Dahil may pusong bato ba? Pusong saging. Pusong bato. Ngayong ganda na yun, usong-uso sa mundo. Hindi makakain. Buhat ng iyong lukuhin kasi ang pusong bato manluloko. Amen. Amen. Can you say amen? Amen. Pero ang puso ng Diyos, tapat. Amen. Amen. Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Tagapag? Mana. Amen. Oh, ano man. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Amen? Sa'yo. Nagpagmana ka, mga kapatid. Can you say amen? Adoption into the family of God. Ito na yung sinabi ko. Adoption to the family. Do you see how all these terms are interrelated terms that mean the same thing? It is the change of the flesh man unit. The word man adopts the flesh man into the family of God. Inadopt ng word man ang flesh man into the family of God. Meron palang pamilya ang Diyos. Amen. Huwag lang magkamali ha, kasi sa mga Bisaya kasi yung P ginagawang F. Yung yung E ginagawang E. Yung E ginagawang E. Oh, kaya Ada. we are the part of the family. We are, I'm sorry ha, Bisaya po ako. Huwag ko kayo masaktan. Mula ulo hanggang talampakan. Bistak. Bisdako. Bisayang dako. Sayabi. Kasabot mo. Kung wala mo kasabot, sunod na lang. Amen? Oo. Hindi ko nilalait-lahi ko. Pero totoo yun. Totoo yun. Lahi ko kasi, mga kapatid, dahil sa nasanay nga kasi kaming walang galang, walang upo sa amin. Duloy! Oh! Bakit? Ang sagot. Kaya walang galang. Nasanay, pero magalang kami. Amen? Amen. Pero dahil sa yung E nga, ginagawang E, yung E, ginagawang E, yung P, ginagawang F. Can you say amen? Kaya huwag niyo ipagpapronounce. Kaya ako, pinapractice ko talaga. Kasi minsan lumalabas eh. We are the family. We are the part of the family of God. Ngayon, Tagalogin nyo. Tayo daw ang utot ng pamilya ng Diyos. I'm sorry for that word. Utot, which is part. Amen. But, bigkas natin na maayos, we are a part. Party. Parte. Bahagi Amen. ng pamilya ng Diyos. Amen. Ito ang tanong ko. Pag pamilya ka ng Diyos, ano ka? Diyos. Amen. Sabihin ng iba, tao. Pero mo, pamilya ng hayop, ano? Ang pamilya ng aso, alam nga naman pusa. Aso yon. Pamilya ng mga elepante. Alam mo naman dinosaur. According to their kinds. Amen. According to his kind.
Amen. Anong uri ka? Diyos! Pamilya ka ng Diyos. Kaya tinawag kang anak Nang ng Diyos. Diyos. Amen. Binigyan ka kapamahalaan para maging anak ng Diyos. Diyos. Praise Kaya pag God. ang tatay mo Diyos, ano ka? Amen. Huwag mong sabihin sa akin hindi ka Diyos. Amen. Dahil pag sinabi mong hindi ka Diyos, huwag kang mangarap pumuntang langit. Amen. 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 O, sige, sabihin yun sa mga hindi nakakaalam. Dahil marami akong denomination na nakausap niyan. Paano mo sasabihin, ano Diyos ka, gawin mo nga tinapay ito? Lumusot ka nga sa dingding na to. Lumipad ka nga kung Diyos ka. Yan ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Kaya nga, pinunit ni Caifás yung kanyang barong, kanyang mahabang damit. Bakit? Are you the Son of God? Are you the Messias? Sabi ng Panginoon, ikaw ang may sabi, hindi ako. Oo, I am. Blasphemy ka. Kaya yung mga denomination, di mo ba alam Diyos ako? Ay, blasphemy ka. Isa lang ang Diyos. Huwag mong gawing Diyos ka. Tanong ko, nasaan ang Diyos? Sa langit. Kaya pala hindi ka Diyos kasi ang Diyos mo nasa langit, layo. Nasaan ang langit? Sabi ng siyang pastor ng denomination, nandun. Saan nandun? Nandun. Bahala ka na. Nandun. Tingnan mo to. Isang uso. Biro mo, tatanungin mo na saan ang langit? Nandun. Hindi mo alam? Aral ka ng aral, pangaral ka ng pangaral sa pulpito, tapos pag tinanong na saan ang langit, di mo alam kung saan. Tapos pag naipit na, hindi, narating ang langit. Kailan? Di ko alam. Tulad doon sa magnanakaw. Hindi. Sabi ng Bible, walang nakakaalam, di ba? Wala pala. Ano? Sino ang nakakaalam? Sabi niya, ang Diyos lang ang amalam. Nasaan ang Ama? Huwag mong paghiwalayin ang Ama at ang Anak. The relationship between God and the Son. Ano ang sabi ni Kristo? Sabi ni, alam mo kasi, Baitarian si Tomas eh. Dalawang Diyos niya. Lord, puro ka Father. Hindi namin na siya nakikita pa eh. Show us the Father, Lord. And it is sufficient for us, Lord. Yes. Sabi nila, wanis yan, bersikulan. Anong wanis? Wanis ba ang nagsulat niyan? Bakit si Tomas at siya ng Panginoon ba, wanis? Sige, sagutin ninyo ako. Si Jesus Christ ba wanis? Hindi. Hindi. No? Amen. 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 Hindi siya wanis. Walang sinabi sa Bible na wanis siya. Yes. Hindi rin siya Trinitarian. Wala tayong mabasa na sinabi niya, Trinitarian ako. Hindi rin siya Baitarian. Kasi dinidepensa na kagad yan. Yan ang sinasabi ko, relihiyon ng tao. Pag ipinangaral, didepensahan niya. Doon sinabi, show us the Father, Lord. Baitarian kasi si Tomas. And it is, sapat na yun. Makita ko lang yung mukha, anong figura niya, anong gandang lalaki niya. Kamukha po mo siya. Lord, ano ang sagot ng Lord? Hinahanap yung Ama, ha? Amen. Yung relationship between the Father and the Son, inihiwalay. Ano ang sagot ng Lord? Tomas, ang tagal mo na akong kasama. Sa madaling salita, Tomas, hindi mo ako kilala. Kayo nga, analyze nyo nga yung sagot na yun. Kung marunong kayong umintindi. Ang nakakita sa akin, Tomas. Ngayon, sabihin ko sa inyo, nakita niyo ang Diyos? Amen. Ang nakakita sa mukhang ito at mukhang yan, nakakita sa Diyos. Hallelujah. Ang nakakilala sa akin, Tomas, ay nakakilala sa Kanya. At ang nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama. Paano mo sasabihin, ipakita ko ang Ama sa iyo?
ito na nga ako. Amen. Huwag nating hiwalayin ang relationship ng Father and Son. Because the Son is the flesh man. I, the flesh man, and my Father, which is in me, are one. Praise God. Malinaw, hindi? Amen. Malinaw. Huwag natin siya lagay doon, what is, no! Kaya nga, ang propeta nung tinanong, kahit man ako tanungin ninyo, what is ka ba pastor? Hindi! Malaking capital, hindi! Trinitarian ka, alam ba sa Trinitarian ka? Ganun din. Hindi! Baitarian ka basta, dalawang Diyos mo, no? No. Hindi! Alam ko na, atheista ka. No. Lalo namang hindi. Ano kayo? Yan ang sagot, tanong kagad sa akin. Kayo, sagutin ninyo ako. Ano kayo? Kung lang mo sumagot? Amen. You know what is believer? You know what is believer? The body, sabi ng prophet. Amen. A body of God. A body of Jesus Christ. That is a believer. Amen? Amen. Pag sinabi mo, mananampalataya, walang ibang mananampalataya sa Diyos, kundi yaong kanyang mga adopted son. Amen? Greek word, adopted, Theothesia, adoption of children, adoption of men. The nature and condition of the true disciples in Christ. Yan ang ibig sabihin ng adopted. Binabasa niyo ba? Okay, tuloy natin para matapos na tayo. What is adopted in the process? It is the flesh man that is adopted into the family of God. Inadapt lang siya, pinili siya, inadapt siya para magkaroon siya ng new creation. Amen. Nature. Family of God is the world believers all across the earth, which is the cosmos, the body of the believers. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Your flesh is adopted into the unit of the flesh and bones of the Lord Jesus Christ. You are the bone of the bones, flesh of my flesh of Jesus Christ. Are you with me? Amen. Laman ka ng laman ni Jesus Christ, dugo ka ng dugo ni Jesus Christ, buto ka ng buto ni Jesus Christ. Amen. What a revelation. The flesh man is a six-birth unit of body, spirit, and soul. The word man adopts the flesh man into the family of God for a season and gives it a new birth, recreates the unit. Binago, ni-recreates. Ibig sabihin, inayos. Because the earth is without form and void. Amen. Amen. But the Spirit of God moved upon the face of the waters. Hallelujah. Romans 6:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons. Ang sino daw na ano yun? Led. Pinapangunahan, inuunahan, inaakay ng Espiritu ng Diyos. Sila ay mga anak ng Diyos. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba! Father. The Spirit itself bearing witness with our spirit that we are the children of God. Ang iyong Espiritu ba nagsasabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos? Amen. Amen. Yes. Amen. Yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu mo ay siyang nag-bear witness that you are the Son. Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, we have the first fruits of the Spirit, even ourselves growing ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. To wit the redemption of our body. Adoption ang pinag-uusapan dyan. Kaya pag hindi ka pa na-adopt, hindi pa nangyayari sa iyo ang redemption. Pero pag na-adopt ka na sa family ng Diyos, sabihin mo hindi ka pa na-redeem. Brad,
If you are part of this family, halimbawa, pamilya kong Marquiso, malapit na ako matapos. If you are the part of my family, halimbawa, Marquiso ka, sabihin mo, hindi ako Marquiso. My Lord, inadapt ka na ng, adapted na ba tayo? Yes, amen. Pag inadapt ka na, sasabihin mo pa, waiting pa ang redemption ko. Kasi hindi pa ako na-redeem. Akala ko ba na-adapt ka na? Ano ibig sabihin? Term lang yan. Adoption, new creation, redemption, salvation. It is a term. Term lang yan. Pag adapt ka na, redeem ka na. Amen. Save ka na. Pag tinanong mo isang pastor, save na ba kayo? Hindi pa. Bakit? Process pa lang. Kailan ang yung salvation? Pag nag-rapture. God still working for their salvation. Yes. But us, God work my own salvation. Because I am adopted now in His family. Tama yung English ko? Salamat. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man said that he yet hope for. But if we hope for that we see not, then we do presence for it. O, meron palang hope, pastor, inaantay. Ang Greek lexicon ng hope is el piso. Hindi piso. El piso. Ang ibig sabihin, trust. Things hope for. What is things hope for? The evidence of things cannot see. That is faith. And what is faith? It is a revelation. Amen. Amen. Now, Amen. hindi tayo pwedeng lukuhin. Inaantay mo pa ba ang iyong faith? No, sir. Ephesians 2:5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. That in the ages to come, that He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ. For by grace are you saved through revelation. Linaw? Amen. Not work of lest any man should boast for. Ephesians 1:5 and 6, having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. Tinanggap ka na ba? Yes. Na minahal niya? Amen. Amen and amen. Pakapalan natin siya, mga kapatid. Praise the Lord. Last verse. In whom we have redemption through His blood. Nasaan ang blood? The word of the Lord is His blood. The Amen. blood of Jesus Christ is His word. Hallelujah. Redeem ka na ba ng word? Yes. Amen. Through His blood. For the forgiveness of sins. Pinatawad na ba kasalanan mo? Amen. According to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will. Hayag na ba sa iyo ang kanyang misteryo? Yes. Ng kanyang kalooban? Amen. According to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ. Ginather ka na ba? Yes. Both which are in heaven and which are in earth, even in Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. purihin ng Diyos. Praise God. God bless you. Ayaw po tayo lahat. Thank you, Lord.